a personal, individual relationship with God? Isn't the faith of our parents enough? Isn't following what others say enough? Why must we individually connect with God? Find the crucial reasons here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Usa ka matahom nga kabuntagon kaninyo, mga kapaglaom, amo kamong binabi-abi ni ining atong programa matag sayo sa buntag. Programa sa pag-inampuay ug pagtubo din na sa atong kaybalo sa mga mahinungdanong prinsipyo sa kinabuhi. Yes, kapaglaom Hermie, welcome to Let's Pray Pilipinas. Kumusta ka mga kapaglaom nga naa diha sa inyong mga panimalay? Ay, buntag sa tanan. Buntag ug happy Sabbath diha kaninyo. Kumusta usab ang inyong semana? Kami nagasalig nga kitang tanan nakasinati sa pagkamaayo sa Ginoo luyo sa mga hagit sa atong kinabuhi. Og karon nga kabuntagon mga kapaglaom nalipay na usab kami kay kamo nakig-uban niining atong programa. Gawas nga kita mag-uban sa pag-ampo ato sa hisgutan kining tubag sa pangutana anong kinahanglan man nga doon na kitay personal nga relasyon sa Ginoo sa kini ka importante. Og sa dili pa kita mo padayon ngadto sa unahan, ubani kami sa usa ka pag-ampo sa dili pa kita magsugod ngadto sa unahan atong iduko atong mga ulo. Ginoo ninintak na sa kabuntagon, malipayon kami nga nagaduol diha kanimo human sa among pagpamahulay sa tibuok nga gabi. Imo gibag-o ang among kusog. Imo kami gihatagan o gigayon sa pakig-uban bisan man lang niining online program apan kami tanan magdugtong ug bahiusa diha kanimo. Among pangayoon karon ang imong grasya, panalangin ug pagpasaylo. Kini tanan among gipangayo ug gipasalamatan nga madawat sa ngalan ni Ginisus nga among manuluwas. Amen. Yes, mga kapaglaom no, dako kayo atong pagpasalamat nini nga takna. Yes. Di na kahimo kita sa pag nini nga programa nining sayo sa kabuntagon. Kapaglaom may no, Amen. grabe kay ang Ginoo. Iya gitang gipamata sa makausapa ilabi na ini nga takna adlawng igpapahulay. Yes, Yes, and speaking of kapaglaom, that, kapaglaom Hermie. Hermie and Pastor, no, it's indeed a blessing of Sabbath na Yes. makarest gikan sa atong mga panghitabo throughout the week, atong mga Yes, struggles, mga challenges, di ba, Pastor? Mga kapaglaom would like to greet you. Kamo ang asa man mo karon himutang Luzon, Visayas, Mindanao, or even internationally kamo nagatanaw. We are live here sa Let's Pray Pilipinas. We are live through Facebook, we are live through YouTube, and even we are live through GSAT channel 37. Busa amo kamo giawhag to i-share ang ato ang live streaming, and if you have a prayer request or praise report any nga mga kinahanglan nato idayig sa Ginoo, ipasiuli sa iya ang pagpasalamat because He has answered it. Even summary lang sa ato ang testimony sa atong answered prayers, mga kapaglaom, you can jot down diha sa ato ang comment section below, and together ato nang basahon later tagaan ta nagpanahon, and together atong pasalamatan ang Ginoo, atong iampo kana mga kapaglaom, atong itugyan sa Ginoo. So unsa pa inyuhang ginadugayan, ayo paglangay, isulat kana mga kapaglaom, i-type kana through our hotline numbers na dinha. You can call us or also you can message us na dinha sa atong lower thirds na isulat. Pwede ninyo nang kopyahon and ato nang itugyan ang ato ang tanan nga mga prayer request ato ang Ginoo. Pastor, napabatay dugang nga mga pahinumdum? Yes, kapaglaom main na kung doon na mo yung mga request mga kapaglaom, isulat na dayon na ninyo diha sa comment section. Kay ang Let's Pray Pilipinas Cebu team maningkamot nga walay bisan gamay nga masayloan sa inyong mga paghangyo o kung ugaling dili maapas gyud sa kining team nato dinhi, amo ipaniguro nga right after the program atong dadon kana ngadto sa atong mga pag-ampo. Yes. And speaking of that, Pastor, no mga kapaglaom, ang Dios matinumanon gyud sa iyang saad nga siya magatubag sa atong mga pag-ampo. Ug mo na hinungdan nga hangtod karon nagapadayon gyud ta sa pagyanguungo sa iyaha. Tungod kay kita nahibalo kung unsa siya ka mahigugmaon o mahigugmaon usab nga do na sad siya katakos nga muhatag kanato nining tanan. And it is our joy to share with you mga kapaglaom sa mga answered prayers that we have received gikan sa atong mga kapaglaom.
Unanimity namin, eto na. Ikaw na, It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Praise reports from September 30, 2023 from Milar Sherelle, Prayer Concern, Health. Praise report, salamat mga kapaglaong pinaagi sa inyo mga pag-ampo na okay na si Gretchen. Sige na siya inom og tambal truly. More prayer, more power. God bless us all. And from Marciana Vasquez, Prayer Concern, Health as well. Maraming salamat po sa panalangin niyo po na gumaling na ako sa gallstone at cholesterol at sa sugar po ay patuloy na pong gumagaling po. From Market Toys, Prayer Concern, yang work. God is good indeed. Napasan ako ang ang medical. Salamat sa inyong mga prayers, tentative na akong mga larga karong October. Salamat kaayo sa Ginoo. Unanimity namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Mga kapaglaom, tabangan nato kini sa pag-ampo. First batch, we have Hazel Swan, Safe Baby Delivery, Rizel Down, Studies and Find Sponsor, Mark Teleroso, Work Application, 4 Bereaved Family of Wilma Nueva, 5th Girly D, Ovarian and Endometrial Cancer, and last we have Lilia Tandog, her heart operation. Mga kapaglaom, among nabasa o na-receive ang inyo mga first batch of prayer request no and ato ka ng pag-aampuan for this batch. And so we'd like to ask you na ato ang iduko atong mga ulo ug ato ang magampo kita. Let's pray. Our dear Father God in heaven, Lord, we praise you for this Sabbath. We praise you, Father in heaven, na namihigayon nga magaduol diha kanimo. And this way, among mabatyag that we are not alone. We are not alone battling in this journey called life. We are not alone, Father in heaven, nga nagapaningkamot, nga among malampasan ang matag tentasyon, ang matag problema, nga among nagian sa sa mga kinabuhi. Father in heaven, life may be challenging, but we are happy that we have you, Father God, all along. We are happy that even before we have acknowledged, Lord, nga gikinahanglan ka namo, ikaw nag-stretch down na sa imong mga kamot ug nagatuboy ka namo, Lord. Salamat kaayo sa imuhang kusog nga imong gihatag ka namo. Sometimes we may fail to acknowledge, Father, your presence, but we are still thankful that you are a God, a very faithful God, even if we are unfaithful to you. How many times we have gone astray, Lord, still you have directed our path. And this time, imong nasayran, Amahan, o imong nadungog ang mga prayer requests sa among mga kapaglaom. They have this faith, Lord, that you will able to deliver them sa mga challenges sa ilahang kinabuhi. That you will able, Father God, to give them the answers. It may not be right away, dear Lord, but they know, dear Father in heaven, na you have your perfect timing. And please, Lord, I pray that you will give them the patience because wala kami arang mahimo, Amahan, without you. And it is only you, dear Lord, who can give us comfort, who can give us, Father in heaven, the peace in our minds. While these mga kapaglaom magahulat sa answers, I pray that you will give them the peace that passeth all understanding. And may be, Father in heaven, na dili na sila mahimong ma-confuse pa na ikaw usa ka Dios nga gugma. And Lord, I'd like to mention the following na mga kapaglaom nga naa sa ila nagkadaiya nga mga challenges in life. Ang uban na ay mga balatian like ni kapaglaom Girly D, and may man sab, Lord, di kapaglaom Lilia Tandog. Father in heaven, Lord, heal them. Please visit them there, Father in heaven. They need your strength right now. And also I pray for those individuals nga nasa ilahang palibot to support them, dear Lord, sila mga panginahanglan, and even encourage them and lead them, dear Lord, sa imuhang mga tiilan, that their faith may be strengthened no matter how challenging ang ilahang nabatyagan karon. And also, Father in heaven, please be with kapaglaom Hazel sa iyang safe delivery, dear Father. I pray, Lord, nga also imo siyang i-prepare for another journey sa iyang life, which is parenting. I pray that ang iyang life would be a life nga
naa lamang duol diha kanimo Lord, ang iyang relasyon diha kanimo aron nga maingon man sab ang iyang anak magatubo kini makakita sa iyaha amahan nga usa ka dakong ehemplo nga angayan niya pagasundan. Father God, also would like to pray for kapaglaom real his daon alang sa iyaha nga pagskwela. Lord, mo'y buhid nga handom nga makita siya og somebody who has the heart nga mo help sa iya financially to support sa iyaha nga pagskwela. Lord, ikaw nasayod sa iyaha nga tinguha, ikaw nasayod sa iyaha nga mga pangandoy, ang ikaw nasayod amahan nga dako kini og pribilehiyo o opportunity nga pwede nimo siya magamit sa mong buluhaton. I pray that you will bless his heart, Lord. I pray also, Father God, for kapaglaom Mark Toleroso alang sa iyang application nga sa iyang trabaho. May it be, Lord, nga imo siyang i-lead sa ka workplace nga diin siya mahimo nga panalangin ni iyang ma-representar si Kristo nga iyang nailhan. And lastly, Father God, we pray for the family Wilmanueva and including also for Clavis family as they are right now masubanon nga nagaatubang sa kadako nga hagit sa ilahang kinabuhi. Lord, may it be that you will help them, Father in heaven, to trust you. May it be, Father in heaven, that they will look forward on that grandeur nga day wherein ikaw mo balik na din Lord, sa gingharian sa langit pakita ka na mo ug mabut ang panahon nga ang makauban ang mga hinigugma sa kinabuhi nga wala na gayon mga kasakit, wala na iluha pa nga muagay sa among mga mata. Thank you, Father in heaven, for this chance and for hearing our prayers, because we ask this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. And mga kapaglaom, doon na patay duga nga mga prayer request, no? We have from kapaglaom Zale atong iampo tungod kay siya doon na po'y hagit sa iyaha nga balatian, Ma'am Herms. Si kapaglaom Fe Ariola alang sa iyahang husband nga currently naakaron sa kadako nga pagsulay. Wata kabalon sa challenge silang panimalay, but let's pray mga kapaglaom nga ila kining malampasan through the help of our Father. Also from kapaglaom Rostal ug ang iyang papa atong iampo ang ilahang nga mga balatian. Si kapaglaom Bengli Colong tungod kay naasab siya ginabatyag sa iyahang cheek nga area, no, atong i-pray kini. And si kapaglaom Keith Albaran alang sa iyang healing gikan sa iyang balatian. Lastly, si kapaglaom Roshan Ganzon alang sa iyahang spiritual and mental health. Dako man to nga challenge, no, but we know that the Lord knows kung unsay iyahang nga gikinahanglan, and the Lord will surely provide. And for this second batch of prayer requests mga kapaglaom, atong hangyoon si kapaglaom Pastor Lemuel to pray for them. Thank you, kapaglaom mine. Nining kabuntagon mga kaigsunan, I would like to share these passages in the Bible found in Matthew chapter 10 verses 29 to 31. Usa kini kasaad alang sa matag usa kanato nga naas kabalaka, naas kining problema, tingali do natay balatian, do natay financial crisis, but mao kini ang saad sa Ginoo alang sa matag usa kanato ug mahimo nimo ning ilista mga kapaglaom aron nga dili nimo malimtan. Mateo kapitulo 10 bersikulo 29 ngadto 31 nag-ingon, Are not two sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father's will. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of value than many sparrows. Amen. Mao ni ang saad sa Ginoo mga kaigsunan. Tamis kayo, matahom kayo ang saad sa Ginoo nga labaw pa di ay og bili ang tao nianang mga langgam sa langit nga naglupad-lupad nga gawas nun. Unya ang saad sa Ginoo nga walay bisan usa ka buok nga buhok nga matagak diha sa imong mga ulo nga wala niya mahibalui. Unsa pa kaha ang problema nga imong ibati karon? Busa atong duulo ng Ginoo tungod kay siya kasaligan, malauman og matinumanon sa iyang mga saad. Atong iduko ang atong mga ulo magampo ta. Dalaygon og silimbaho namo nga Dios. Nining takna sa kabuntagon, dako ang among kalipay ug pagpasalamat nga ikaw nag-atiman kanamo. Imong gipadala imong bugtong anak aron nga pinaagi kaniya makabaton kami sa kinabuhing dayon. Salamat sa pagpasaylo nga bisan kami makasala, imo kaming gipunit gikan sa kangitngit, imo kaming gibutang nining kahibulungan nga kahayag. O karon nga kabuntagon, andam kami nga muduol diha kanimo tungod kay imo mang matarungon ang among kinabuhi, imong kalimtan ang among mga sala,
bisan kami napakya sa makadaghan apan ining kabuntagon, salamat nga ikaw nagpasaylo kanamo. Ug nining taknaa o Dios sa pinasahi, nagaampo kami sa tanan namo nga mga kapaglaom nga naa diha sa ilang balatian, diha sa ilang panimalay, sa tambalanan o sa bisan asa nga mga dapit sila niining taknaa. Hikapa ang ilang mga sakit, ang bahin sa ilang lawas nga nagngulngul, naa sa kasakit, inaot nga imong hikapon o Dios wad-a ang kahalang ug ang kahapdos. Ayuha sila sa hinay-hinay nga sila mahibalik ngadto sa kalig-on ug maayo nga panglawas. Panalangini ang ilang financial nga panginahanglan. Panalangini ang ilang mga hinigugma nga nagatiman kanila. Nga kining tanan, Ginoo, mahimong instrumento sa ilang paghibalik diha sa pagkamayo. Panalangini si Kapaglaom Zil nga naa sa balatian. Si Rostal ug ang iyang amahan. Si Bingli Kolong. Panalangini usab si Keith Albaran. Hinaot, Ginoo, nga ikaw tagad usab sa pinasahi alang kang Russian gun zone. Kini sila adunay mga problema sa panglawas. Wala kami nasayod kung unsang ilang medical condition, Ginoo. Apan ikaw man ang labaw nga mananambal nga nag-ayo kaniadto kagahapon karon ug hangtod sa walay katapusan. Among isalig diha kanimo nga kun unsa man ang labing maayo nga kabubuton nimo sa matag usa, himoa, Ginoo, alang sa ikaayo ug dako nimo nga gugma. Nagampo usab ako alang sa pinasahi kang Kapaglaom Fe Ariola. Hinaot nga ikaw tabang kaniya sa mga hagit nga miabot sa iyang kinabuhi. Panalangin niyang pinalangga nga bana nga bisan sila nagkalagyo ug kung aduna may bungbong nga nagtapatiliwala kanila, Ginoo, dili kini mahimong babag sa ilang relasyon diha kanimo ug relasyon sa matag usa nga magpabilin sila nga magmatinud-anon taliwala sa mga pagsulay nga miabot sa ilang kinabuhi. Panalangin ni usab si Kapaglaom Carmela de la Paz, who will be taking the board exam next month, Ginoo. Hinaot nga ikaw magpakamaayo, ako nagahangyo nga ikaw magahatag kaniya sa pinasahi nga kaalam ug kahibalo nga iyang magamit nga maghibalik ang tanan niya nga natun-an sa iyang panumduman ug makahimo siya sa pagtubag sa tanang pangutana ug magmalampuson siya sa iyang board exam. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo, dungog ug himaya among iuli diha kanimo ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for praying. Mga kapaglaom, amo ang balikan sa pagbasa ang inyong mga prayer request later. Kung naman may pang comment sa itong live stream, ayaw kabalaka ato ka ng pag-ampon o tagaan o pagtagad later. And for this time, atong tagaan o pagtagad kapaglaom Hermie, ang asa ka pinaka-importante yun nga topiko, kaysa title pa lang daan, naana ang word nga importante. Yes. So it is entitled, mga kapaglaom, The Importance of Personal Relationship with God. Mag-istorya tag mga relasyon kapaglaom, Pastor. And I know nga daghan nato ang makarelate mga kapaglaom kay naman gid mo yung mga relasyon, dili lang sa tang opposite sex. We also have relationship towards our family and also relationship labo sa tanan diha sa ato nga Ginoo. But before that, I'd like to ask kapaglaom Hermie to read sa ato nga quote of the day, Ma'am Herms. Yes, Kapaglaom mine, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Yes. And that Thank you text so can be much. found in 2 Corinthians 5:10. Amen. Thank you so much, Kapaglaom Hermie. Mga kapaglaom kung inyong nahinumduman, sa pagsugod nato sa ito nga program, naay usa ka pangutana, no, Ma'am Hermie, no? Pangutana nga nagaingon nga, why must we have a personal, individual relationship with God? Anong gikinahanglan man nato ni? O karon ato nang pagatubagon, mga kapaglaom, atong hangyoon si Pastor. Pastor, nganong kinahanglan man nga makigrelasyon gid ta sa Ginoo? Kapaglaom main nindot na siya nga pangutana pero sa dili pa nako tubagon mga kapaglaom. Looking back during creation, kapaglaom main ang tao wala gyud siya gilalang gihimo sa Dios kapaglaom Hermie nga magbinugtong siya. Okay?
gani nakita sa Dios si Adan, mao'y una niyang gihimo, unya nakita sa Dios nga mas maayo, mas mahinungdanon, mas meaningful ang iyang kinabuhi kung doon na siya kauban. So, gihimo niya si babae, ginganlan og si iba, to have a close relationship with each other. Okay? Pero atong timan-an mga kapaglaom nga sa wala pa gilalang si iba, si Adan una nang nakigrelasyon ngadto sa Ginoo. In fact, mga kapaglaom, sa diha nga gilalang si Adan, gikan sa abog sa yuta, unya gipurma siya nga tao, unya gihuypan sa gininhawas kinabuhi. Akong ma-imagine nga sa diha nga mipukyat ang iyang mga mata. Oh, kinsa may nakita? Ang Ginoo. Ang Dios, mga kapaglaom, wa siya laing nakita. He has that very close relationship ngadto sa Dios. Kanagong unsa na kanang CPR? Di ba kanang mag mouth to mouth kay imo man nang i-pump ang Yan naka-close. ingon ana ka close. Yes. Ingon ana ka duol nga kanang magtabang ka og pasyente mga kapaglaom niya kanang say for example giatakis kasing-kasing unya imo siyang ibumba ang iyang dughan. Di ba kanang imo man nang i-mouth to mouth aron imong hatagan og hangin. Ingon ana ka close ang relasyon ni Adan og sa Dios sa unang bahin. Then came si Eve, in which nga niingon ang Dios, go to the world and multiply. Yes. Di ba dili man mahimo nga dili ka suod sa usag-usaon niya mudaghan mo. So mao na siya nga ang tao sa sinugdanan gibuhat aron nga makigrelasyon siya. Yes. True to it's kana bitaw nga atong madunggan nga no man is an island. So karon unsa man kay importante ang relasyon ngadto sa Ginoo. Importante kaayo mga kapaglaom ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Ngano man kay ang tao is always connected ngadto sa taas. Kay kung wala ang taas mga kapaglaom, we are just nothing. Bisan unsa kita ka layo sa atong pagtuo, pag-alagad sa Ginoo, there will come a time gyud mga kapaglaom nga mubalik ta ngadto kaniya ug mo konekta ngadto kaniya ngano man tungod kay siya ang atong magbubuhat ug wala na ilain pa. Kung wala tay connection ngadto sa Dios mga kapaglaom, ang ato nga kinabuhi gubot, kapoy, luya, walay meaning ang ato nga kinabuhi. Pero bisag wala nimo ang tanan, pero duna kay Ginoo sa imong kinabuhi, everything is okay kapaglaom man. Amen. Pastor, akong ganan ko emphasize kapag Lam Herms no, nindot kay to ang imuhang gingon Pastor bitaw nga sa moment nga ni mata si Adan, wala siya nakita kundi ang Ginoo. So that means nga ang first nga iyahang nakarelasyon mga kapag Lam prior to Eve was God. And ganan na ko ma-emphasize ni, and I know nga in the Bible, di ba kapag Lam Herms, naabot tay daghan nga mga katawhan nga na-mention sa Bible nga naay close kayo nga relasyon sa Ginoo nga diin mura bitaw og kanang bahalag magadiun sa ang lain nga relasyon ug dili na niya i-give up ang that kind of relationship nga naa niya sa Ginoo. Pwede ka makahatag og kanang emphasis kapag Lam Herms or sa kausa lang ka individual nga ato ang mahatagan karon og pagtagad ang unsay nasuwat diha sa kabalaang kasulatan sa iyang kinabuhi, even din nagsugod diha sa iyang panimalay kay naa man gid no kung atong ibutang sa ato ang kapanahonan karon magsugod ang atong pagkaila sa Ginoo diha sa ato ang panimalay. So kinsa man kapag Lam Herms? Yes, kapag laumay, no, sa Biblia atong makita, atong mabasa si Joseph, di ba? Unsa siya sa iyang mga igsuon. Apan tungod sa iyang relasyon sa Ginoo, nag-successful ang iyang kinabuhi. Wow. Oh, grabe kaayo, grabe jud kaayo kun atong makita ang iyang kaagi, di ba? Grabe from being maayo kaayo apan sa iyang pamilya, apan abot ang iyang experience nga dili may sa iyang kinabuhi. Apan kadto nga experience kapag laong pastor no, nakahimo kaniya nga nahimong successful ang iyang kinabuhi. Amen. Yes, Dako kapag rin ang laumay, panalangin. no? Nindot kayo ang giingon ni kapag laom Hermie nga naghisgot. By the way, naghisgot ta ni adtong miaging Sabado Lagi, no? sa kinabuhi ni Joseph og atong gisubli karon mga kapag laom tungod kay sama naka-get over na ta? Wala pa. Wala ba? Wala maka-get over sa kinabuhi ni Joseph. Anyway, Daghan man gud og pwede nato makitaan nga angle pastor Yes, nga makitaan nato og pagtulunan sa kinabuhi ni Joseph. Now, looking back sa background ni Joseph mga kapaglaom, kini siya usa sa mga
anak ni Jacob, no? Father Jacob, and he is the 11th son of Jacob. And then kun imo tan-awon ang kanang liliong gyud nimo ang iya nga kinabuhi mga kapaglaom, kanang murag gipaburang gyud ni siya og sa makadaghan sa iyang amahan kay paborito man ni siya nga anak ni Jacob. Yes. No? Gani ang iyang mga igsoon gipadala ngadto sa panggubatan pero ayaw lang na si Joseph. Pinangga gyud kayo siya. Pinangga gyud kayo, no? Nga kanang pwede nga kanang mo serve ni into the military, into the army ang uban nakong mga anak pero ayaw lang gyud ni. Ang uban nakong mga anak pwede na nga mubantay sa mga karnero ug unsa pa diha. Ayaw lang gyud ni si Jose. Kay ako gyud ning gitipigan o gipangga gyud ni maayo nako. Unya despite ni ana mga kaigsuonan nga sitwasyon ni Joseph, dunay hitabo sa iya nga kinabuhi nga ang Ginoo ingnon ta ba nga kanabang railroaded na ba? Orchestrate. Orchestrated na iyang kinabuhi tungod kay sa batan-on pa siya. He was identified as the dreamer in the family. Yes. Inigmata ni kabuntag iya dayang tawgon ng iyang mga igsoon nga kanang paminaw gud mo. Na ako'y damgo gabi nakabantay mo nga perting kusog kay sa uwan pero wa ko kabantay sa kakusog sa uwan kay nagdamgo ko. Nagdamgo ko nga dunay 11 ka buok kanang uhay. Unya ika-12 dihas tunga, unya ang mga uhay mi yukbo ngin sa atubangan. Unya mingon day na iyang mga igsoon nga sabay bot pasabot nimo. Muyukbo mi nimo. So ingon ana, he was the dreamer in the family mga kapaglaom. Og gawas ni ana daghan kisag kanang mga damgo nga gipadayag ngadto sa iyang mga igsuon nga hinungdan nga kining iyang mga igsuon naglagot, nagdumot ngadto kaniya. So ang sugilanon ni Jose ni atong Sabado atong naisgutan nga gibaligya siya. Gibaligya siya, gibuli siya. Unya kuan siya dito, gilabay siya dito sa gahong. Unya gibaligya siya ngadto sa mga negosyante ngadto sa Ehipto, mga kapaglaom didto siya, didto siya nagkinabuhi og misanay ang iyang kaliwat didto sa Ehipto later sa iyang kinabuhi. Yes. But prior to that, Pastor, no, ganun ko mo backwards sa takadali, Pastor. Yes, Before dahil siya gisod, mga kapaglaom, the Bible tells us, or even the history tells us, na he was 17 years old that time. And imagine, 17 years old, nagpuyo siya, sulod, within the bubong sa iyahang nga father. Ang iyahang nakita, diri gid pinaka-importante mga kapaglaom. Una, makita na to, sulod sa itong panimalay, unsa di ay ang mga attitude or attributes sa to ang mga kaanakan. O sulod sa itong panimalay, kung unsa ang atong napakita sa ilaha as parents. Muni ang nakita ni Joseph, nindot kaayo kay ang iyahang 17 years, nakita niya kapaglaom Hermino nga ang iyahang papa ingon ani iyang relasyon sa Ginoo. Nagsige naghisgot ang iyang papa that the Lord has been so good sa iyaha kaniadto. Ang Ginoo naghatag sa iya niini nga mga panalangin hangtod karon ang Ginoo nagauban kanato. And mo na instill sa iyahang mind mga kapaglaom nga hangtod nga bisan pa man ni adto usa ka dako nga trahedya matawag man to nato at that moment nga trahedya gid siya pastor no sa iyaha kung ako kahagin ato no murag madiskuryo gyud ka. But with Joseph, tungod kay naa na siya na build up na ang iyang relasyon sa Ginoo because of what he have heard sa iyaha nga papa, wala gyud man gani siya na tumpag niini nga pagsulay. So mga kapaglaom atong balikan ang mga lessons later. Atong natay daghan kay nga mga lessons nga ato nga makutlo gikan sa mao nga istorya o kinabuhi ni Jose or ni Joseph later after the short video. In my life, when trials come, my devotional life is richer. When temptations arise, I come to God for strength to find. There are moments when I forget my God. It's when life seems to be okay. Lord, I need you more than
when self becomes the center, that's when I need you the most. Like David when I'm on a mountaintop, when I'm winning battles left and right, when ministry's going well, when I feel I can't do anything. On these moments I'm the most prone to wonder. I need you in missions. Lord, I need you more today, when my life is fine and great, when everything is going my way. In times when I let go of your hand, when pride seat in my heart, when self becomes the center, that's when I need you the most. Lord, I need you more today. Daghan kayong salamat kapag laom Ivy Dane Arrogante no sa imong pag-share sa imong talent ngadto sa Ginoo. Yan. O atong nadungog ba ang kanta nag-ingon nga when pride sets in my heart, Lord, mo nang mga panahon na nagkikinahanglan kayo kanamo. Gikinahanglan kayo kanamo ni anak nga mga panahon diin ang pride mawala sa mong kasing-kasing. Ang imong gugma mo ay magapatigbabaw. Daghan kayong salamat gid kayo kapag laom Ivy Dane sa imong nga pag-share sa imong nga awit. Amen. And with that being said, kapag laom Hermie, ako siguro, ako na-imagine ba, well, nang minaw ko ni kapag laom Ivy, no, nga, the message of the song, if nauso na ka ni Adto, that might be the song of Joseph sa iyang kapanahonan. Yes, Nga makaingon siya, perhaps. Lord, I need you more today. Kanang nag-inusara na lang ko. I feel like I'm all alone. Nga sa una-unta, I've been favored sa akong papa. Ako, most beloved, mako naanad ba agad siya. Dependent ba agad siya sa iyahang papa. Ano kay ginaproteksyonan, palangga agad siya, pastor, sama sa imong giingon. And that, murag, usa lang ka-glimpse sa iyang pananaw, nakakirap lang siya gadali mga kapaglaom, nag-inusara na dahil siya. But, because kay atong nahibawan, nga duol na kay ang relasyon sa Ginoo, nagbati niya nga wala siya nag-inusara. Siguro ma-imagine na to, Ma'am Herms o Pastor, nga murag bugat kayo itlakang sa iyang tiil, no? Nga Correct. magsunod sa mga merchant, nga sa diha nga ginasold na siya, no? But, padayon lang gihapon siya sa kinabuhi. Usahay bitaw makayong tabugatan na gyud sa tanan. Oy, pero padayon lakang lang gyud, lakang lang. Kaya ang Ginoo na ang nagauban sa ato. And diha na to madiskubrihan niini nga kind of slavery, dako nga panalangin. Unsa nga panalangin ang una nga atong mabalaan, Pastor? Yes, dunay napulo ka mga punto nga panalangin nga atong hisgutan karon mga kapaglaom. Sulod ining gamay na lang nga panahon nga atong igahin. Una dinhi, if we have a personal living relationship with God, He will prosper the works of our hands. Kung doon natay kanang maayo niya buhi, nga relasyon ngadto sa Ginoo bisag unsay atong himuon mga kapaglaom, palambuon yun na sa kinabuhi. Nakita nako si kaning Joseph mga kapaglaom, kamanghuran man din siya, no? Oo, kamanghuran. Second to the last, before ni Benjamin. Oo. Pero ngadto na sa tumoy. Oo. Unya naanad siya nga kanang pinangga tingali wa gito siya bulahaton ngadto sa ilang panimalay. Unya kining once a time in his life he was sold to kanang slavery. Unya krisis grabe ang iyahang kuan mga kaigsunan, ang iyahang struggle sa kinabuhi. Pero nagpabilin siya diha sa Ginoo. Unya ang iyang being the dreamer dito silang panimalay nagpadayon kini ngadto sa Ehipto. Unya mao ni ang nagdala niya og dako nga panalangin tungod kay ang Dios wala man gyud mobiya nganhan niya. Unya wa pud siya mobiya sa Ginoo. Usa ni ka
kining pagtulunan nga sa atong kinabuhi bisag unsa nga kalisod, bisag unsa nga problema mo abot sa atong nga kinabuhi, di gyud ta mo biya ngadto sa pag-alagad sa Ginoo aron nga iyang hatagan o kalampusan ang tanan nga buhat sa atong mga kamot. Yes. So, ana pastor, ang first ato nga lesson no, if we have a personal relationship sa Ginoo, it means He will prosper the works of our hands. Ma'am Herms, nakaikadugang. Yes, kapag laumay, no, kapag laong pastor, the more we experience the hardest part of our lives, the more we become closer to God. Yes. Grabe kaayo. During back pagsulads na akong 2010, grabe kaayo ang mga experience. Apan nasayod ko nga matag karon og unya ang Ginoo nagauban kanato kun kita magasalig ngadto kaniya. So mga kapaglaom kun kita bation nato ang mga kaluya, ang mga kapoy sa paglakaw matag karon og unya atong hinumduman nga ang Ginoo kanunay magatabang kanato ilabi na kun kita muluhod ug magampo ngadto kaniya. Yes. Nindot kayo mga kapaglaom ang saad sa Ginoo nga kun dili ta mobiya diha niya magmadaugon ta. Yes. We are more than conquerors mga kapaglaom. Mao na ang saad sa Ginoo tungod kay ang Dios muhatag kanato og kusog, muhatag nato og giya, muhatag mutultol nato kuno sa atong paghimuon unya namon po siya saad sa matag usa nga I can do all things through Christ, dili sa atong kagalingon kundi ang atong paningkamot kung mapabilin ta diha sa Ginoo, iyang pun-an og siya maoy mubuhat alang nato. Unya mahibulong na lang ta kapag laomayn. Nga ngano ako maning nahimo? Sa una nga kanang way problema, naglisod ko. Karon nga naay problema, ang akong kalisod nga wala koy problema, parihar man. Ngano man tungod kay wala nimo batia, wala nimo mamatikdi nga ang Ginoo maoy nagbuhat para nimo tungod kay nagpabilin ka diha niya. Did you remember the katubitaw nga balak bitaw sa footprints in the sand? Oh, ingon ana mga kapaglaom, nindot kayo na siya nga balak nga pag-abot sa kanang problema sa kinabuhi, murag misulay siya pagpangutana ang Ginoo. Kanang asa man ka. Ganiha ako ra ang naglakaw unya karon akong gilingi nga balod na kayo sa akong kinabuhi. Usa ra man gihapon katunob. Pero unsay giingon unsay giingon sa tingog? Dili ikaw maoy naglakaw kundi ako kang giagak, ako kang gisapnay ug ang tunog nga imong nakita dili na imo, ako na siya. Mao ni ang makabintaha mga kapaglaom kung magpabilin ta diha sa Ginoo, siya maghatag kanato og kusog nga makadaog ta, makalahutay ta sa atong pagpadayon ngadto sa unahan. And speaking of being conquerors, pastor, atong nahinumduman no nga si Joseph mga kapaglaom gisulayan gid siya even sa iyang prosperity, nadungog man tuod nga siya nilambo kay lagi the Lord was with him, but bisan pa man ni ana mga kapaglaom gisulayan siya og diin ang pagsulay sa iyang pagkalalaki. In which sa ato kapanahonan karon mga kapaglaom makaingon ang mga kalalakinan nga og ako mo'y testingan og usa ka babae maglisod kog balibad. Pastor, tinuod ba? I don't know, pero di ka nakalison. Di ka nakalison, pero mga kapaglaom, si Joseph was more than conquerors that time because he have a kadang closer nga relasyon sa Ginoo. Munang atong ikaduha nga lesson will lead us to God will make us conquerors over the strongest temptation of the enemy. He will help us remain pure in a corrupted environment. Bisan pa kung sa corrupted ang atong palibot, but if we have Christ by our side, makaingon gyud ta nga, oops, sama sa giingon ni Joseph, how then can I do this great wickedness and sin against God? Dili gid nato na mabuhat ng mga kapaglaom. Another pastor, kapaglaom Herms, mar napatalain lesson nga daghan magid ni atong nalista ron. Lesson 3 we have, if we have a personal living relationship with God, He will make people trust us and make us right with others. Unsa man di ay ang nahitabo sa iyahang kinabuhi ngano man nga nahimo man siya kapag laom Hermes na nisalig ngadto sa ano gining sinaligan, nahimong sinaligan. Tungod mga kapaglaom nakita man nila kung unsa gayud ka faithful ni Joseph. Nakita nila kung unsa siya mo trabaho, kung unsa gisalig sa iyang dagkong butang. Imagine kung kita di ba nagaingon sa Biblia, kung ikaw masaligan sa gamay nga butang, much more sa dako nga butang. Amen. And that's Joseph, mao na ang iya nga batasan, mao na ang nakita sa mga katawan kaniya, ilabi na sa lugar nga diin siya gipahimutang sa Ginoo sa Ehipto. Nakita sa mga katawan unsa gayud kaanindot ang pagsalig ngadto sa Ginoo ug ang imong pagkamatinud-anon ngadto sa tanang buhat, magamay man ug madako kapaglaom. Anindot kayo mga kapaglaom kung mahadlokon tas Ginoo, kung doon natay Dios sa ato nga kinabuhi, daghan kay musalig nato kay sama kang Jose
bisan siya gilibutan sa mga pagsulay, pero mahadlok man siya sa Ginoo. Okay? Mahadlok man siya sa Ginoo, gisuwayan siya sa kanang babae. O kita to, di lang kita manganti mga kapaglaom kay wa may kanang lalaki nga kusgan kung kana nang butanga maoy mutintal nato, no? Pero si Jose nagpabilin siya nga ligdong, matarong, unya nagsalig siya sa Ginoo, sa diha nga nagsalig siya sa Ginoo, matinumanon siya, matinud-anon siya, buutan kaayo si Jose, ug unya ang mga katawhan ug ang gingharian, tibuok gingharian misalig diha niya. And atong padayon ning istorya pastor sa diha nga di ba atong nabalaan no Ma'am Herm sa diha bitaw nga gisulayan siya ni balibad siya ni Potiphar di ba gibaliktad ang istorya Yes. hinungdan nga siya na priso Na and priso, there in oh. the prison bisan pa man og sulod sa prisuhan mga kapaglaom dunay paglaom kang Joseph gihimo magani siya nga gigamit sa Ginoo nga diin ang uban nga mga katawhan mutan-aw sa iyaha as taas labing taas so gitagaan siya nguna ko giingon ganiha nga gisaligan siya sa Ginoo og sa tawag ana sa kuan kanang murag warden something o gisaligan siya tungod sa iyahang pagkasiya and lo and behold ako nga panalangin nga diin ang Ginoo nagbutang sa iya didto kay di ay dunay nanginahanglan sa iyaha di ba remember he was a Yes, dreamer oh. so sa diha nga dunay kauban niya nga nga priso nga sa ka baker o sa ka butler duna silay mga dream nanginahanglan og inadungog siguro nakietso silang siya mga kapaglaom o sa dihang inadunggan iyahang ginalid kining duha ilang gipahibalo nga doon ako nailhan nga pwede makahubad sa inyong mga dreams nga daw naglihibog man mo maglisod tag hubad but the Lord ang Ginoo nga akong nailhan pwede makahubad ana imagine kung ikaw doon na sa prisuhan makahuna-huna pa ba ka Ginoo nga nako Ginoo nga gituuhan mao na makahuna pa ba ka mahimo kang mumensahe sa ilaha di ba murag dili but with Joseph mga kapaglaom sa atong lesson 4 because he have the personal and living relationship with God He will lead us to see opportunities to serve even in the most unpromising place. That was an unpromising place of Joseph mga kapaglaom. But even in the middle of that unpromising place, yun na nakita nga usa ka dako nga opportunity to serve sa Ginoo, no? And yes, Ma'am Herms, kabalo ko na kay kadugang. Yeah, grabe jud bitaw no atong matan makita ba nga kun unsa gyud siya pag-guide sa Ginoo. Kay tungod siya usa ka dako nga kanang actually dako nga pagtuo sa Ginoo. Grabe pod ang Ginoo nga pag-guide ngadto kaniya sa sitwasyon nga iyang naagian dili basta-basta, dili mahamay-hamay mga kapaglaom apan tungod sa iyang pag-ampo, sa iyang dakong pagtuo sa Ginoo, gi-guide siya sa insakto nga mga pamaagi. Tanawa kung unsay nahitabo sa kinabuhi ni Jose mga kapaglaom. Sa diha nga doon na siya ay personal ug buhi nga relasyon ngadto sa Ginoo, bisan gisulayan siya, nabilanggo siya, pero wa siya muundang sa pagsalig ngadto sa iyang Dios, ang iyang mga pag-ampo wala gililong sa Dios o gitubag sa insakto nga panahon and from prison to the kingdom. Yes. Okay? Gikan sa bilangguan mga kapaglaom ngadto sa gingharian tungod kay nagmatinud-anon si Jose ug unya nagpabilin siya nga buhi ang iyang relasyon ngadto sa iyang Dios ug sa ngadto sa iyang agalon nga maoy gitudlo sa iyang amahan nga si Jacob sukad pa sa iyang pagkagamay hangtod nga mibiya siya 17 anyos gibudhian siya gitraidoran siya sa iyang mga igsoon. Yes. And speaking of that, Pastor, from prison cell to the kingdom, Pastor, no, atong tan-awon gamay nga detalye mga kapaglaom, it took him 2 years to wait for that. Kita baka makahulat baka tag months Duha lang ka tuig? That long? Oh, that long. Duha ka tuig nga naghulat gid siya sa Ginoo to. Baga na in taon ko nganong gidala man ko nimo diri nga usam ko ka inosente I know ug ikaw nasayod Ginoo nga wala man gyud ko gibuhat Ginoo nganong naabot man gyud ko dinhi. Wala siya ni ana, wala man na gani siya ni complain. Nagapadayon gihapon ang iyang serbisyo ngadto sa uban sa tao no. So muna mga kapaglaom sa tuang nga lesson 5 bisan pa man og naghulat siya within anang 2 years if we have a personal living relationship with God He will help us wait for the perfect answers of our pleas na dili gyud ta makapuyan maghulat Mao na kapaglaom man pahinumdom ni sa atong mga ulitaw ug mga dalaga diha nga nakig-uban karon kun doon na mo'y buhi nga og personal nga relasyon ngadto sa Ginoo kanang inyong mga gihandom nga mahintag siya akong mauyab, siya akong mabana. Ihatag yun na si Ginoo in the right time. Okay? Pila ka tuig nagpaabot si Jose? 2 ka 2 tuig? years. Oo, ni ang uban
manguyab og usa ka buwan mo yung Wa dayon na, nga dugaya. surrender, oy. Pastor. Oh, surrender mga. Lahi na sad, lahi na sad. nga murag dili gyud tingali ikaw Kami. para nako. Oo. Mao gyud. Di mo antos. Oh, pinagtagpo pero hindi tinadhana. tinadhana. Oo, ingon ana mga kapaglaw. Oo. Tan-awa ang kinabuhi ni Jose. Sa mga butang nga gitugyan sa Ginoo diha niya, wa siya mubuhi, wa siya magpalayo, nagpabilin siya diha nga matinud-anon sa Ginoo for 2 years mga kapaglaom from prison to the Yes. kingdom. Yes, so Ma'am Herm, speaking of that, what led him back to the kingdom kaha? And unsa matong lesson makuha na which will lead us to our lesson number 6 no. So kanang giun sa kaha Ma'am Herms nga nahimong nabalik man siya sa kingdom. Unsa may pamaagi sa Ginoo saya after that 2 long years? Siguro nakita sa Ginoo ba, di ba, yung heart is pure. Pure gid ang heart ni Joseph. At bisan kita nakabalutan na nabasa na to sa Biblia clearly nga pure ang kasing-kasing ni Ginoong ni Joseph rather. So atong nakita tungod ni ana mga pamaagi bisan sa sakit nga mga sitwasyon ngayong nagian apan mga kapaglaom gibalik siya ngadto instead adto siya sa prisuan sa pinakapait nga sitwasyon gidala siya ngadto sa kingdom kay tungod aduna siya dakong misyon. Dili Yes. tungod lamang sa iyang iyang mga pamilya apan sa iyang mga ginsakpan sa mao nga lugar sa Ehipto. So siguro makapaglaom pastor kapaglaom may no atong makuha ang mga lisod ba nga samtang kita nagapaabot kita magapadayon sa atong pagsalig adto sa Ginoo. And we will patiently waiting the best answer. When Jesus will answer our prayers, surely He will give the best answer for us. Mga kapaglaom, akong ipahinumdom natong tanan nga ang pagsalig, ang pagpabilin sa buhi nga relasyon diha sa Ginoo, walay bisan usa ka segundo nga masayang niini sa atong kinabuhi. Look at Joseph. Sa diha nga nakita sa mga pangulo dito sa gingharian nga kasaligan siya, gikan sa prisuhan, gikan sa bilangguan, gihimo siya nagdumala sa pagpundok og mga pagkaon. Kay looking at the background of Egypt ni anang nga panahon, ilang nakita nga dunay usa ka gutom nga moabot. Nga sa dili madugay mo strike sa mao nga lugar ug nagkinahanglan nga ang Ehipto mangandam alang ni dakong gutom ug gitudlo siya. Gitudlo siya nga mao'y magdumala, nga mao'y ang mangulo sa pag-ipon og daghan nga mga pagkaon ug pinaagi niini mga kapaglaom si Jose na ila sa tibuok yuta didto sa Ehipto tungod sa iyang Ginoo nga maoy nag-uban og nagiya kaniya. And in answer ana pastor no nahitabo bitaw mga kapaglaom ato nabalaan nga sa diha nga pag-answer niya sa mga dream ni Pharaoh iyang gilid si Pharaoh nga na ako same bitaw siya gibuhat sa baker sa butler nga nakabalo ko nga ang Ginoo ingon ani blah 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 pwede siya makahimo maka-interpret niini. So that way gilid niya si Pharaoh towards sa Ginoo nga mailhan ni Pharaoh ang usa ka Ginoo. Ang ato ang lesson number 6, if you have a personal relationship with God, He will help us lead others to Him. And tungod sa imong giingon pastor nga naka-store siya og food because of this for 7 long years, and for 7 long years nga niabot pud ang famine, nahimo siya nga nahimong panalangin ngadto sa uban. So mga kapaglaom, lesson number 7, when we have a personal relationship with God, He will make us a mighty instrument to save others. Dili iba nindot kayo no nga di gikan sa kapait nahimo ka nga nakasalbar og daghan nga mga tao and apil na ang iyahang mga kapamilyahan. Lesson number 8 pastor. Nindot man na siya kapaglaom may no nga ang Ginoo ato gyud hinumduman kanunay mga kapaglaom ang Ginoo nagsaad nga kun matinumanon ta ngadto niya dili ta mahimong iwit og ubos diha sa katilingban apan iya tang ituboy diha sa katilingban. Now when we have a personal relationship with God, He will make us willing to forgive and reconcile even with those who caused us to deepest wound, mga kapaglaom. Just imagine Joseph, pag-abot sa gutom kapaglaom main, dito sa kanang Canaan, gutom dito, nangita silang pagkaon. That situation prompted his brothers to visit Egypt kay niadtong panahon na daghan man kay pagkaon ang Ehipto. So dito sila, yukbo sila dito sa tubangan ni Jose. Pero ang sugilano ni Jose, mga kapaglaom, akong makita nga si Jose pagani ang nasubo ug naguol og kaayo tungod kay iyang nakita kung unsa ang sitwasyon sa iyang mga igsuon ug ang iyang amahan nga naa sa kagutom. And this situation atong makita nga nining panahon na iyang gigakos ug gipasaylo
ang iyang mga igsuon nga mo'y nagbudhi kaniya, mo'y nagbaligya kaniya, mo'y nagdaog-daog kaniya apan tungod kay ang Dios naguban kang Jose, ang tanan nahimong daw damgo lang sa iya nga kinabuhi ug iyang gidawat nga malipayon ang iyang igsoon. Ug didto sa Ehipto misanay sila mga kapaglaom tungod kay gidalaman ni Jose, gikuha man ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob gikan sa Kanaan, didto na nimuyo na sila sa Ehipto diin adunay kadagaya ug abunda sa pagkaon niadtong panahon sa kagutmanan. Yes, for the last two lessons, mga kapaglaom, if we have a personal living relationship with God, He will enable us to see His divining providence and orchestration behind our pain. And lastly, God will make our faith steadfast, still trusting in His faithfulness to fulfill His promises even after we die. Mga kapaglaom, doon na tayo mga pamaagi to have a closer relationship with God. First, communication. That is through meditation sa iyang nga word. Second, studying His word, and it goes along with meditation. Lastly is alignment sa ato ang kinabuhi sa Ginoo diha sa iyang nga will. We have to always put on Christ within us. Mga tayo dugang nga mga pagtulunan, mga kapaglaom, daghan pa yun untag pwede ito mahimay apan wala tay panahon, busa ato ang sugdan sa pagbasa ang ato nga mga third batch of prayer request. Ako hangiyon si kapaglaom Herms. Yes, atong third batch of prayer requests, we have Vilma Capalto, vertigo and back pain. We also have Erica Razo, pain on breasts and head. Baby Joshua, healing. Elijah Rafones, depressed. And Helen Ramasasa and husband healing as well. So, niding attack na mga kapaglaom, gihangyo na mo kamo, pagdungo sa inyong mga ulo, alang sa atong pagampo. Labing gamhanan og mahigugmaon nga Dios, niining attack na Lord, dili kami matagbaw sa pagsampit sa imong ngalan, kay nasayod kami nga ikaw gayod ang buhi nga Dios nga andam mutabang sa matag usa ka namo, bisan pa man sa pinaka posibleng butang, ikaw mahimong maga-imposible ni anang maga-imong posible ni anang tanan. Ginoo, niini nga attack na amo ikaw ang gihangyo palihog. Padayon sa pagputli ang among kasing-kasing, aron takos kami nga mudawat sa imong panalangin, ilabi na gid Lord, mutawag sa imong nga ngalan. Ini nga takna among ipasalamatan, ilabi na ang adlaw igpapahulay nga imong gihatag matag usa. Og ingon man Lord, niini nga mga katawhan nga nagahangyo kanimo, nagapangalayupo kanimo Ginoo sa mga balatian ni kapaglaom Velma Capalto sa iyang vertigo and iyang back pain. Ginoo, among isumitar kanimo ang tanan. Nasayod kami, wala kami arang mahimo nining kalibutana kun dili namo itugyan kanimo. Ingon man Lord ni Erica Razo sa iyang pain sa iyang breast. Lord, walay imposible nga butang diha kanimo. Pusa Lord, among itugyan diha kanimo ang tanan. Bisan sa mga tag-usa ka namo nga aduna usay pareho nga balatian kaniya Lord, palihog, duawa og ikapa kami kanunay. Ingon man Lord ni baby Joshua sa iya nga hiling, wala kami nasayod sa iya nga sitwasyon Lord. Apan ginaampo namo nga ikaw magatultul usab, magaduaw usab kaniya Lord. Sa pag-ayo niini nga bata, sa iya nga kagamayon Ginoo, kami nagalaom nga ikaw wala nagahikaw sa iyang gugmang adto kaniya. Ingon man Lord kang Elijah Refones ug ingon man kay Helen Ramasa sa ilang nga hiling usab Lord, sa ilang nga depresyon, sa matag usa ka namo, nasayod kami nga sa amo nga kinabuhi dili namo malikayan ang depression, dili namo malikayan Lord ang mga balatian, apan nasayod kami nga ikaw adunay maayong plano sa matag usa ka namo ug ikaw magatubag sa matag usa. Lord, among itugyan diha kanimo ang tanan. Salamat kayo sa imong dakong gugma, labi na sa imong pagtubag sa imong pagampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapaglaom, thank you so much for always praying with us. Doon na patay dugang nga mga prayer request di ka ni kapaglaom Eddie Nodalo atong ihangyo ang iyahang ongoing nga dialysis. Si kapaglaom Dali nagapaampo usab alang sa iyahang application for Canada. And then si kapaglaom alang sa pharmacy board exam this coming November 2. Let's pray for that. Then we have also prayer center from 3-2-6 si kapaglaom Hami Pasco atong i-pray alang sa iyang superintendent examination and flight this sa Manila.
Then also prayer request alang ni kapaglaom Shirley Esperanza Torayno alang sa nga fast healing and recovery. Same goes with kapaglaom Jocelyn Pasco. Let's also pray for our presenter from 7340 alang kang kapaglaom Terence na sana ay makapaglakad na siya. So it's quite challenging. Let's pray for sa atin niya at saka ni Ate Angel Joy na sana makanap din ng mabuting trabaho. Si kapaglaom Angeline Joy as well for her upcoming exam and quiz. And that would be all for a first batch of prayer requests. Let me ask kapaglaom Pastor Lemuel to pray. Daghang salamat kapaglaom mine na ubay-ubay to mga kapaglaom ang last batch sa ato nga prayer request. But before we will have the last prayer for today, I would like to again invite you to open your Bibles with me to the book of Hebrews. Sulat kini ni Apostol Pablo ngadto sa taga Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 5 ug 6. Hebrews chapter 13 verses 5 and 6 nagingon, "Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you." So we may boldly say, "The Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me?" Mga kapaglaom niya dinhi ang saad sa Ginoo nga sa atong kinabuhi mubati man tag kahadlok tungod kay krisis unya daghan kay og problema nga atong giatubang apan mga kaigsunan ang saad sa Ginoo nag-ingon siya diha kanimo o kanako nga siya dili gayon mobiya. Busa niini nga kabuntagon ato nga magmaisugon ta sa pagduol diha sa Ginoo sa pag-ampo sa atong mga hangyo, atong iduko ang atong mga ulo. Among dalampanan ug dalaygon nga Dios nining takna sa kabuntagon. Among nakita ang imong pagkamatinumanon. Among nasulayan kung unsa ka sa may agi hangtod karon. Busa kami duol diha kanimo uban ang bug-os nga pagsalig nga ang among nadunggan nga sinulat ni San Pablo ngadto sa iyang mga higala. Matuman usab sa among nga kinabuhi. Nga unsa man ang mga butang nga among kabalak-an, among isalig diha kanimo. Dili kami mahadlok. Tungod kay ikaw mao'y among kuta, mao'y among saliganan. Ikaw magauna sa among nga kinabuhi. Kung unsa man ang dalan, hilabihan kangit-ngit kini sa among nga kinabuhi apan ang imong pulong mao'y nagdanag, naghatag og kahayag sa among agianan nga makapadayon kami sa pag-alagad nga matinumanon. Sa pinasahi o Dios akong ginaampo ang among mga kapaglaom nga nagpadala sa ilang mga prayer request. Dunay daghan kanila nga naas balatian. Ang uban mukuha og examination. Ang uban alang sa ilang promotion sa ilang trabaho, sa ilang biyahe. Silang tanan o Dios akong giampo nga imo silang ampingan. Tapin-i sila sa imong gamhanan ng mga kamot nga magmalampuson sila silang handom sa kinabuhi. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo. Ang tanan among gisalig uban sa pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, mga kapaglaom, daghan kaayong salamat sa inyong pagpakig-uban ka na mo. Ilabi na gid nga kami nagalaom og nagaampo nga adnang panalingan usab kamo niini nga takna. It is a spiritual law that every step you take toward God, however faltering, God takes 10 steps joyously toward you. This has been Kapaglaom Hermie, encouraging everyone to draw near to God and He will draw near to you. Dugang nga mga pagtulunan mga kapaglaom pahinumdum alang sa matag usa that establishing a personal relationship with God ought to be our first priority. This has been your Kapaglaom Mine saying, "The Lord is good. He's a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him." Mga kapaglaom, always remember, with divine help, we are to form our opinions for ourselves. As we are to answer for ourselves before God, this has been your kapaglaom, Pastor Lemuel Auron saying, let's pray without ceasing. Kami inyo mga kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.